okay naman yung dahon, okay na yung mga ano niya, mga karing, hindi wala naman tayo nakitang problema. Kaso lang, madalang lang siya mag-produce ng bunga. Yung gamit naman natin dito mga kaagri, hindi naman to hazardous, which is bioinsecticide at biofoliar. So, good morning mga kaagri, mga ka-farmers. For today's video is, andito tayo ngayon sa mga tanim naming ampalaya, which is second generation. I-update ko kayo mga kaagri dahil mag-harvest kami. And then, yun, ipapakita ko sa inyo yung resulta sa ating experimental nga to kasi hindi pa naman tayo nakapag-vlog or nakapag-experiment through second generation seeds ng ampalaya. Medyo madalang lang yung bunga mga kaagri dahil yun nga is yung seeds na ginamit natin is second generation, hindi tayo gumamit ng F1. So kumbaga F2 na to mga kaagri. So ito ngayon mga kaagri, na-harvest every twice a week? Thrice a week kami mag-harvest nito mga kaagri. So medyo hindi na namin sana okay naman yung dahon, okay na yung mga niya, mga kaagri, hindi wala naman tayo nakitang problema. Kaso lang madalang lang siya mag-produce ng bunga. So medyo siya, ito yung problema pag second generation is yung uniformity ng ating mga harvest mga kaagri, mga ka-farmers. So ayun pero sa naman, hindi okay naman din to sa market. Pwede na rin to. Kaso lang hindi tulad talaga ng hindi tulad talaga ng F1 seeds na kumpul-kumpul talaga kung magbigay ng bunga. So, siya, ang tawag na ito? Baragtotski. Baragtotski siya mga kaagri dahil nung nagabi siguro lakas ng ulan. So, hindi matibay yung paggawa ng balag natin at hindi medyo luma na rin yung ginamit natin na materials sa kawayan, kaya ganun. Pero okay lang din yan mga kaagri dahil hindi naman naputol yung yung pinakapuno. So ito yung mga vines niya, nakapunupot lang. So kami ngayon is mag-harvest kami dahil gugulayin namin mga kaagri, mga ka-farmers. Naka-harvest na kasi to. Tapos hindi na natin padamuhan. So yun nga is kasi marami pang tinarbaho doon sa banda. So yun pala yung pechay namin mga kaagri. So ito yung pechay natin. So meron tayong pudlang pechay. Next week pwede na tayong magpa-transfer sa ating pudlang pechay. Iba-vlog natin rin yan mga kaagri. Papakita natin din yung magandang resulta sa ginawa nating pag-alaga at manage sa ating tanim pechay mga kaagri. Hindi masyado matibay yung paggagawa ng namin ng trellis sa ating ampalaya. So lang naman din to, 3 linya. So pag mag-spray tayo, so dito na lang sa gilid. Pero yung yung gamit naman natin dito mga kaagri, hindi naman to hazardous, which is bioinsecticide at biofoliar. So 3 days, 2 days pwede na siya ma-harvest, kaya hindi safe tayo kumain dito sa ating mga pananim na ampalaya, mga pananim namin dito mga kaagri, dahil puro bioinsecticide, biofungicide, biofoliar yung gamit natin. So nakalagay naman din yun sa label kung ilang days na pwede siyang i-harvest mga kaagri, mga ka-farmers. So yun. And then yung mga vines natin na na hindi nakaayos sa pagpakatay. So ayusin natin dito. Ang problema lang dito sa ampalaya mga kaagri, mga farmers is yung masyado siya matrabaho talaga. Hindi sa market naman is okay naman din mga kaagri, mga farmers dahil meron naman talagang market. Depende lang talaga pag halimbawa pag wala kayong tauhan, nahihirapan talaga kasi lalo na pag maraming crops na
kailangan natin i-produce. Dahil dito sa garden namin, sa farm namin is nagpo-produce kami ng okra, pechay, talong, ampalaya. So ang ampalaya is medyo lesser than, kunti lang yung tinanim namin dahil nga yung experimental natin na second generation seeds na ginamit natin mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito yung iba, yung naninilaw siya mga ka-agri, okay lang to, pero yung cost nito mga ka-agri, mga ka-farmers is fungus. Ayun o. So gagamitan lang natin to ng biofungicide. Walang problema. Healthy kasi siya, puro green yung dahon. So ngayon is ito barag to. Ski nga siya mga ka-farmers. Barag siya kasi yung balag hindi matibay. Yung pagkalagay ng pagkabaon sa lupa kaya medyo lodging yung yung balag natin. Pero wala namang problema to dahil makakaproduce pa rin naman to ng bunga. Hindi na lang namin to tatanggalin kasi pag inayos natin to mga putol yung mga vines ng ating ampalaya. So doon na lang natin dudukutin sa ilalim yung mga bunga. And then medyo madamo talaga siya mga ka-agri. Hindi namin na agapan yung pagdadamo dahil hindi tayo nakapaglagay ng plastic mulch. So yun, ito malaki. Baloktot na malaking ampalaya. Ganito naman mga ka-agri, malaki siya pero sa market is sa sorting kasi iba na rin yung price nito. So uulamin lang natin 'to mga ka-agri. Kung ito yung kaibahan talaga mga ka-agri sa second generation seeds. Tingnan mo yung ibang dark green yung color. Pero yung dito sa iba is light green. Ito yung resulta na second generation seed dahil yung pollinator kasi is mag-iiba na. Baga may ibang variety na yung bees or either hangin nakapollinate sa bulaklak ng ating ampalaya. So magkakaroon talaga ng ibang magkaiba na yung kulay ng result ng fruits ng ampalaya mga ka-agri. So napapansin nyo, light at dark green. So ayun yung kaibahan pag ginamit natin is yung second generation seeds ng ating ampalaya mga ka-agri. So yun mga ka-agri, mga ka-farmers, sana marami kayong natutunan sa video na to. Don't forget to like, share and subscribe sa ating channel, GTV Agrikultura. Happy farming mga ka-agri.